I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. Ang veteranong gwardiya na si Russell Westbrook ay gumawa ng kanyang debut para sa Denver Nuggets nang buksan nila ang preseason ng National Basketball Association sa pamamagitan ng pagkatalo sa Boston nitong Sabado. Ngunit siya ay humanga sa isa sa kanyang mga bagong kakampi. Si Nikola Jokic ay nasa isang kategorya ng kanyang sarili, sabi ni Westbrook, isang 16 na taong veterano ng NBA pagkatapos ng laro. Sa unang laro ng dalawang preseason games laban sa Boston Celtics sa kabisera ng UAE, ang Nuggets, ang kampeon ng NBA noong 2023 season, ay nasayang ang 14 na punto na kalamangan at natalo sa 107-103 laban sa team na nanalo ng Corona noong nakaraang season. Si Westbrook, isang 35 taong gulang na dating MVP ng liga at siyam na beses na All-Star, ay sumali sa Nuggets noong Hulyo matapos ang isang season kasama ang Los Angeles Clippers. Naglaro siya ng ilang minuto kasama ang sentro na si Jokic sa unang kalahati bago ipahinga ng Nuggets ang kanilang mga starters. Napaka-espesyal niya dahil sa pagiging hindi makasarili niya, sabi ni Westbrook tungkol sa 3 beses na MVP. Gusto niya talagang gawing madali ang laro para sa kanyang mga teammates at nagawa na niya iyon. Nagwagi ng kampyonato at maraming MVPs. Ngunit siya pa rin ang parehong tao simula nang makilala ko siya. Masaya ako na maging kasama niya sa koponan at matuto mula sa kanya. Si Jokic ay may 14 na puntos, 8 rebounds, 2 assists at 71.4% sa field goal sa loob ng wala pang 17 minuto ng laro. Siya ay galing sa isang abalang tag-init kung saan tinulungan niya ang Serbia na makuha ang bronze medal sa Olympic Games. Sinabi niya nitong Sabado na ang kanyang partisipasyon sa isang internasyonal na torneo ay maaaring magandang palatandaan para sa Nuggets. Noong huling beses na natatandaan ko nang maglaro ako para sa national team, nanalo kami ng kampyonato. Kaya marahil may ibig sabihin niyon, marahil hindi, walang nakakaalam. Karamihan sa mga manlalaro ay nagsasabi na ang mga torneo sa tag-araw tulad ng Olympics ay nakakatulong sa iyo na manatiling nasa kondisyon o maaaring mapabuti ka pa, sabi ni Jokic. Tiyak na nag-enjoy ako at sa tingin ko ay mas gumaling ako sa paglalaro para sa national team. Nagsimula ang Celtics kasama ang 3 Olympic gold medalists na sina Jaylen Brown, Jason Tatum at Derrick White kasama sina Luke Cornet at Drew Holiday. Ngunit ang kanilang second unit ang nagbawas ng kalamangan ng Nuggets. Nagtala si Peyton Pritchard ng 21 points kasama ang 6 na 3-pointers for 12 attempt. Ang mga manlalaro ng Boston ay nagtangka ng 61 3-point shots na magiging franchise record kung ito ay isang opisyal na laro. Hindi ko alam kung gagawin namin ng 61 shots per game, sabi ni Pritchard. Sa tingin ko, mas maglalaro kami sa ilalim ng ring kapag nagsimula na ang season. Magtatapat muli ang Boston at Denver sa isang pangalawang preseason game sa Lunes. Ang 2024-25 NBA season ay magsisimula sa Oktubre 22. Speaking of preseason game, isa na namang preseason game para sa Golden State ang malapit ng magsimula. Pero bago tayo makarating sa regular season, kailangan muna nating mag-overreact sa ilang preseason games. Ang Dubs ay may 6 na preseason games ngayong taon at ang una ay magaganap sa Linggo sa Honolulu, kung saan makakaharap ng Warriors ang LA Clippers na ipapalabas ng lokal sa NBC Sports Bay Area at sa NBA TV sa buong bansa. Marami tayong matutunan mula sa isang preseason game, ngunit marami pa rin ang dapat abangan. Narito ang mga bagay na dapat bantayan sa Linggo: ang starting lineup. Sa ikalawang sunod na taon, malaking usapan ang starting 5 ng Golden State bago magsimula ang training camp. Pero kung noong nakaraang taon ay tungkol ito sa kung papalitan ba ni Chris Paul ang isa sa mga star players sa elite starting 5,
Ngayon ay mas malabo ang tanong. Alam nating magsisimula sina Steph Curry at Draymond Green. Pero pagkatapos nito, malaking misteryo na. Sino ang magsisimula sa shooting guard? Sino ang magsisimula sa small forward? Si Green ba ang magiging starting power forward o center? At sino ang kasama niya? Hindi natin makukuha ang mga kasagutan sa Sabado. Bukod sa masyadong maaga para magkaroon ng tiyak na lineup, hindi rin maglalaro si Andrew Wiggins dahil sa sakit. Gayunpaman, makakakuha tayo ng unang sulyap sa iniisip ni Steve Kerr base sa kung sino ang magsisimula. Mga tres. Malinaw na nais ng Warriors na magpakawala ng maraming three-pointers ngayong taon. Kinuha nila agad si Buddy Hield matapos mawala si Klay Thompson. At sa mga unang araw ng camp, narinig na natin sina Wiggins at Brandon Podziemski na nais dagdagan ang kanilang mga tira mula sa labas. Si Kevon Looney ay nagsasanay ng three-point shot at si Kyle Anderson ay binago ang kanyang jump shot. Ang tanong ay, magiging consistent ba ang Warriors sa pagpapakawala ng maraming tres ngayong taon? Mga pagbabago sa opensa, maaasahan din natin na mag-iiba ang opensa ng Warriors ngayong taon. Alam nating may mga pagbabagong magaganap matapos ang underperformance ng kanilang opensa noong nakaraang taon. Mas naging malinaw ito nang umalis sina Paul at Thompson na nagbago ng personnel. At lalo itong tumibay ng kunin nila si Terry Stotts, isang offensive juggernaut, para sumali sa coaching staff ni Kerr. At pinag-usapan niya kung paano niya maaaring ayusin ang motion-based na opensa ng koponan. Maaring magtagal bago natin makita ang opensa na gumagana ng maayos at epektibo, pero dapat nating makita kung ano ang mga pagbabago na ginagawa nina Kerr at Stotts. Defensive cohesion. Kung nais ng Warriors na bumalik sa elite level ng NBA, kailangan nilang muling patunayan na sila ay isang mahusay na defensive team. Mayroon silang mga tamang tao para dito matapos idagdag sina Kyle Anderson at Anthony Melton, panatilihin si Kevon Looney at umasa sa paglago ni Podziemski, Jonathan Kuminga, Moses Moody at Trayce Jackson-Davis. Pero ang malaking bahagi nito ay nakasalalay sa chemistry at cohesion. Ang isang mahinang defensive game ay hindi dapat ikabahala. Kalahati ng layunin ng preseason ay bigyan ang koponan ng oras upang mapaunlad ang chemistry at cohesion. Ngunit hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya panahon na para simulan ng pagtingin. Ang huli ay ang sa center rotation. Malinaw na may mga kapanapanabik na pagpipilian ng Warriors sa center position. Sina Green, Looney at Jackson-Davis ay lahat maaring maglaro ng center sa matagumpay na lineups. At lahat sila ay may kani-kaniyang estilo. Hindi malinaw kung anong direksyon ang pipiliin ng Warriors, hindi lamang para sa starting lineup, kundi pati na rin sa kanilang mga rotation sa loob ng isang laro. Ang pagmamasid kung paano lalabas ang center rotation sa preseason ay magiging kapana-panabik. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Excited na ba kayo? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.